Dominant Protector. Credit to the author. 3,471-3.5K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi inakala ni Terence na makakalusot si Althea sa ganoong kaikling panahon. Nangangahulugan ito na matagumpay niyang naintindihan ang mana, at nahawakan na niya ang dingding upang kumpletuhin ang mana. Nangangahulugan ito na nakalusot siya sa sandaling makumplito ang mana. Si Rock Candy naman ay mas nagulat nang makita niya ang 6 na tableta sa mga kamay ni Terence. Gusto niyang ipakita kay Terence kung gaano siya kalakas, mabilis na umabot sa buong stage at naabutan siya. Ngunit sa pagtingin sa 6 na tableta sa mga kamay ni Terence, nakaramdam siya ng pagkatalo. Ang Terence na ito ay isang demonyo. Sa napakaikling yugto ng panahon, 6 na tableta ang napino niya. Anong uri ng bilis ito? Wow wow wow! Senior Sister Althea, Terence honey, you guys are so in sync. Baka may affair. Dilat na dilat ang mga mata ni Trixie. Kung babalik ka mula sa Sky Class Island, kailangan kong pasalamatan si Kuya Trixie sa pag-aalaga sa akin. Si Althea ay isang prangka na tao, at kahit na bahagyang namula siya nang sabihin niya ito, ipinahayag pa rin niya ang gusto niyang sabihin. No way. Terence honey, kinuha mo na ba si Althea at ang kapatid niya? Napasigaw si Trixie sa pananabik. Senior Sister Althea. Anong uri ng address iyon? Ang Rock Candy ay hindi nakaimik, ngunit ito ay talagang isang gulo. Huwag na nating pag-usapan to. Terence, ang bilis mong gumawa ng pills. Hindi mo naman in advance na lokohin ako para hanggang kita, diba? Hindi makapaniwala si Rock Candy. Mabilis ang bilis ni Terence at mababa ang success rate, pero mataas din ang success rate ni Terence. Ito ay masyadong abnormal. Ate Althea, hindi kailangan ni Terence honey na magsinungaling sa iyo. Nakita ko siyang gumawa ng sarili kong mga mata, at naroon pa rin ang init at halimuyak ng tableta dito. Dahil doon, itinuro ni Trixie ang lugar kung saan nagpino si Terence. Si Rock Candy ay isang Sky Class Master, gaano ba katalas ang kanyang pandama. Hindi niya ito napansin noon, ngunit ang reaksyon ni Terence ay labis na ikinagulat niya, kaya hindi niya napansin ang maliliit na detalye. Ngayong sinuri niya, ito ay tulad ng inaasahan niya. At saka, hindi niya akalain na magsisinungaling sa kanya sina Terence at Trixie tungkol sa isang bagay na tulad nito, ngunit sinabi pa rin niya, Terence, mayroon akong ilang sangkap para sa mahusay na tableta para sa pagpapagaling, maaari mo ba akong tulungang gawin ang mga ito? Kami ni Trixie, 2 babae, ay pupunta sa Heaven Class Test. Napakadelikado, paano kung may mangyaring masama? Ikaw ang makararamdam ng sakit sa puso noon, kaya bakit hindi ka magsumikap ng kaunti ngayon at tulungan akong ayusin ito? Sinusubukan mo ba ako? Sabihin mo, ilan ang gusto mo? Mapait na ngumiti si Terence. There are 10 sets of materials. Gawin mo na lang ako ng 8. Pagkatapos sabihin iyon, nakita ni Rock Candy na medyo nakakatawa ang kanyang sarili. Para sa iba pang mga refiner, ang paggawa ng 5 ay kahanga-hanga, ngunit si Terence na gumawa ng 8 ay isang pambihirang gawa. Sige, gagawa ako ng 10 para sa iyo. Ngayon na. Tanong ni Terence. Kung gayon, bakit hindi kayo lumabas ni Trixie at hintayin ako? Anong ginagawa mo? Napapanood ka ni Trixie na nagpurify ng mga table tasks at naaapektuhan kita. Medyo hindi nasisiyahan si Rock Candy, tinanggap niya si Terence sa kanyang puso, kaya itinuring niya ito bilang isa sa kanya, at kailangan pa ring mag-ingat si Terence laban sa kanya, na naging dahilan para hindi siya maligaya. Pagkatapos ng lahat, akala niya ay natatakot si Terence na atakihin siya sa proseso, ngunit paano iyon naging posible? Kahit na wala siya nitong maliit na mistress na relasyon kay Terence, hindi siya gagawa ng isang bagay na kasing hindi nagpapasalamat. Hindi inakala ni Terence na magkakaroon ng ganoon kalaki ang reaksyon ni Althea. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumingin si Terence kay Althea at nagtanong, seryoso ka ba? Kung ganoon, ano sa tingin mo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, kung gayon, maaari mo akong yakapin.
Ang rock candy ay nanirahan sa Ice Palace mula pa noong bata pa siya. Sa kanyang puso, ang pagyakap sa isang kakaibang lalaki ay isa ng napakakilalang kilos kaya naman nasabi niya iyon. Sige, sige, sabay na tayo, sabay tayo, yakap tayo. Tumawag si Trixie. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, ngunit nakita niyang nakapikit si Althea at nakatayo lang doon, hindi gumagalaw. Nanginginig ang kanyang mga pilik mata, at halatang kinakabahan siya. Nag-alinlangan si Terence. Dapat ba niya itong yakapin o hindi? Kung hindi niya ito niyakap, hindi ba matutuwa si Rock Candy? Ngayon lang siya naging malungkot. Sa isiping iyon, lumakad si Terence at marahang niyakap ang Rock Candy. Nanlambot ang katawan ni Rock Candy at nahulog sa mga bisig ni Terence, huminga ng malalim. Ito ay malinaw na ang Rock Candy ay hindi pa nakaranas nito bago. Marahil ay dahil siya ay umiibig, ngunit ang katawan ni Althea ay naglalabas ng malamig na hangin. Tanging ang katawan ni Terence na may 5 elemento at 7 katangian ang makatiis nito. Kung ibang tao iyon, baka hindi nila ito matiis. Habang siya ay napukaw, mas lumalamig ito. Kung gayon, kung talagang nasa kama sila, hindi ba siya magiging isang popsicle? Terence, nandito ka. Sa oras na ito, ang boses ni Tita Queen ay biglang nanggaling sa pintuan ng treasure house. Nakatanggap siya ng balita na narito si Terence, ngunit may gagawin siya noon, kaya hinayaan niya muna si Trixie. Nang matapos siya, dali-dali siyang lumapit at nakita niya si Terence na nakayakap sa Rock Candy, kasing kilalang kilala niya. Natigilan si Tita Queen, at nag-react din si Althea nang marinig nito ang kanyang boses. Walang kamalay-malay na gusto nitong kumawala sa mga bisig ni Terence, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, wala ito. Siya ang awtoridad ng Ice Palace, at kahit anong gawin niya, ginawa niya. Kaya naman, binuksan lang ni Althea ang kanyang mga mata at ngumiti kay Tita Queen sa kahihiyan. Ang dalawang mababaw na dimple sa kanyang mukha ay nagparamdam sa mga tao na siya ay napakasaya sa sandaling ito. Ayos lang, lakad-lakad lang ako. Babalik muna ako, ituloy nyo. Ngumiti si Tita Queen at umiling. Wala talaga siyang sapat na lakas sa utak. Terence at Althea, hindi ba sila magkaaway? Bakit sila niyakap ng palihim? Hindi ko talaga maintindihan ang mundo ng mga kabataan. Matanda na ako. Umalis si Tita Queen nang siya ay dumating, at medyo nahiya si Althea habang tinutulak niya si Terence palayo. Hoy, pinuhin mo muna ang tableta. Sige, sabi niya. Si Terence ay lubos na naniwala sa Rock Candy ngayon ang Ice Girl na ito ay isang taong nang-ahas magmahal at mapot. Bahagyang nagulat si Terence, Trixie, isara mo ang pinto sa treasure vault noon. Gayunpaman, sigurado akong ipinaalam na ni Tita Queen ang iba pang mga disipulo, kaya walang maglalakas loob na lumapit dito. Gayunpaman, mabuti pa rin na maging magbantay. Tumango si Trixie at isinara ang pinto. Inilabas naman ni Terence ang automatic Shenong medicine cauldron na ibinigay sa kanya ni Jenny at inilagay ito sa kanyang harapan. Ano ang bagay na ito? Napakakakaiba. Tanong ni Althea habang tinitingnan ang mga bagay na inilabas ni Terence. Isang banal na tool para sa alchemy. Hindi ba binili ng Ice Palace ang automatic grade 1 at 2 cauldrons na binibenta ko? Tanong ni Terence. 3,472. Hindi, masyadong mahal. Balak ko sanang ipadala si Trixie para kumuha ng isa mula sa iyo, ngunit humihingi ako ng isa sa iyo ngayon. Ibigay mo sa akin. Inunat ni Althea ang kanyang kamay at sinabi. Hehe, pero hindi na kailangan. Kung may kailangan kang ayusin, hanapin mo lang ako. Nakangiting sabi ni Terence. Totoo iyon. Napatingin si Althea sa sandata ni Terence na nagtataka, ang bagay na ito ay maaaring automatikong magpino ng mga table tasks. Hindi katakataka na ang iyong rate ng tagumpay ay napakataas at napakabilis. Lumalabas na mayroon kang magandang bagay sa iyong mga kamay. Ayos lang. Tumango si Terence, pero hindi ito for sale. Ako lang ang may hawak nito. Hindi nakakagulat, ngunit tama na panatilihin ang magagandang bagay para sa iyong sarili. Tumango si Rock Candy. Then you can start now. Kailangan mo ba si Trixie at ang tulong ko? Hindi na kailangan iyon.
Kinaweyan ni Terence ang kanyang kamay at binuksan ang kaldero. Ibigay mo lang sa akin ang mga materyales. Sige. Nagpunta si Rock Candy para kunin ang mga sangkap para sa recovering pill at ibinigay ito kay Terence. She'd prepared them for someone else to make it, but she didn't have a good relationship with the Sky Elixir sect, kaya iniwan na lang niya sila dito. Kumuha si Terence ng 4 na hanay ng mga sangkap, nag-alinlangan sandali, at kumuha ng 5. Ayon sa kapasidad ng medicinal cauldron, maaari itong maglaman ng mga 5 bahagi ng mga materyales sa isang pagkakataon. Gayunpaman, nagpasya si Terence na tingnan kung 4 o 5 ang magpapalaki ng tubo. Binuksan ni Terence ang automatic medicine cauldron ni Shenlong, at isang nakakanganyong imahe ang lumabas sa screen. Ito ay ang nakangiting mukha ni Jenny, na may linya ng mga salita sa ibaba. Ito ang matalinong sistema ng alchemy na ginawa ni Jenny para kay Terence Bro, V1.0. Nang makita ang welcome page na ito, parehong nagulat sina Trixie at Althea. Sino itong Jenny? Paano siya naging napakalakas? Ang mga medicinal cauldron na ito ay inimbento niya lahat. Curious na tanong ni Rock Candy. Ito ang isa pang maliit na asawa ng asawa ni Terence, hindi ko alam kung nakarerango siya bago o pagkatapos mo, pero siguradong habol niya sa akin. Paliwanag ni Trixie. Tumango si Althea. Ang kanyang pag-iisip pareho pa rin ng mga sinaunang panahon, kaya wala siyang pakialam kung gaano karaming asawa ang mayroon si Terence. Lahat sila ay Sky Class Practitioner, at ang kanilang buhay ay walang limitasyon. Wala siyang pakialam sa maliliit na bagay na ito. Sa kabilang banda, masaya si Rock Candy na napakaraming tao sa paligid ni Terence na makakatulong sa kanya, kung gayon, napakalakas niya. Pumasok si Terence sa menu at pinili ang pangatlong klaseng Xuanji Recover Pill. Pinindot niya ang confirm at may lumabas na linya ng mga salita sa screen. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, si Jenny ay kasalukuyang gumagawa ng script para kay Terence Bro. Pagkatapos ng mga kalkulasyon ni Jenny, ang paglalagay ng 5 hanay ng mga sangkap sa isang pagkakataon ay magbibigay sa iyo ng pinakamataas na kita. Ito ay talagang 5 bahagi. Naka-4 lang siya sa huling pagkakataon, kaya hindi niya masyadong pinapansin ang notification, pero may malabo siyang impresyon dito. Sa pag-iisip na iyon, naglagay si Terence ng 5 bahagi ng mga sangkap sa kaldero at sinimulang ipasok ang kanyang chi dito. Ngunit nang ilagay ni Terence ang mga sangkap, nakita ng Rock Candy ang abiso sa screen at mas nagulat siya, nabuo na ang script ng pill refining. Ayon sa bigat ng medicine cauldron, 5 set ng materyales ang naidagdag sa pill refining. Ang tinatayang oras ng pagpino ay 3 oras at 50 minuto. Ang tinatayang bilang ng mga pills na ginawa ay 8. Ang 5 bahagi ng mga sangkap ay maaaring makagawa ng 8 mahusay na mga table task sa pagbawi. Paano ito naging posible? Gayunpaman, hindi kinwestiyon ni Terence ang notification sa screen, kaya nagpatuloy ang Rock Candy sa pagbabasa. Sa huli, pagkatapos ng halos 4 na oras, natapos ni Terence ang pagpipino at binuksan ang kaldero. Mayroon talagang 8 recovering pills. Gayunpaman, ang unang reaksyon ni Rock Candy ay hindi nakakagulat. Pinandilatan niya ng mata si Terence, "You told me that you still have the ingredients for the Icy Heart Jadestone pill. In fact, you don't have any. Natatakot ka na maghinala ako kapag masyado kang marami. Nagsisinungaling ka sa akin, tama. F***sake. Hindi inakala ni Terence na may isip ito ni Althea. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Ang Ice Lady na ito ay medyo mapaghiganti. Walang magawang sabi ni Terence habang nakatingin kay Althea. Hindi kami magkayakap kanina. Saka bawal kang magsinungaling sa akin in the future. Kung ano man ang alam ni Trixie, ako lang ang makakaalam. Di ba magkayakap lang kayo? Sabi ni Rock Candy. Hinawakan ni Terence Honey ang dibdib ko. Putol ni Trixie. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Hindi ko sinasadya. Hindi, sinadya mo ito sa auction. Hindi mo sinasadya noong nakikipagkarera ka. Sabi ni Trixie. Kung gayon, mahawakan mo rin. Hindi pinakinggan ni Rock Candy ang pagtatalo ni na Trixie at Terence, na inilabas ang kanyang dibdib at sinabing, balik tayo sa negosyo. Hindi alam ni Terence kung paano haharapin ito. Si Rock Candy ay talagang
Siya ay bukas sa mga bagay-bagay pagkatapos gumawa ng desisyon. Duwag. Emph. Ngumuso si Rock Candy. Napakatapang mong patayin ang disipulo ni Patriarch Charlie, pero napakahiyain mo pagdating sa akin. Ako. Huminga ng malalim si Terence at sinunggaban si Althea. Oo. Nagulat si Rock Candy. Terence honey, kaya mo yan. Sabi ni Trixie habang sumasayaw. Noong una, 2 tao lang ang nag-aaway, pero naging 3, at sumali na rin si Trixie. And so, in the end, nagkagulo lahat ng damit. Kahit na ang 3 ay Sky Class Masters, ang ganitong uri ng labanan ay hindi lamang pisikal, ito ay mental din, at sila ay pagod pagkatapos ng ilang sandali. Nakahandusay sa lupa, pinandilatan ni Althea si Terence. I've never been so crazy in my life. I let you touch this part, so bakit mo hinahawakan yung ibang parts? Kay Trixie iyon. Inosenteng sabi ni Terence. Kalokohan, halatang kamay mo yun. Galit na sabi ni Rock Candy. Hinawakan ni Trixie ang braso ko. Paliwanag ni Terence. Si Trixie naman ay walang tigil sa pagtawa. Nagsalita lang si Terence pagkatapos magpahinga ang 3. Rock Candy, alam mo bang may libro sa Ice Palace na bagay sa mga may sponge body? Ang bagay na pinag-uusapan noon ni Tita Queen, kaibigan mo ba iyon? Biglang may naisip si Rock Candy at sinabing, ang Melissa na dinala mo dito noong nakaraan. Oo, siya iyon. Tumanggaw si Terence. Nauna ba siya o pagkatapos ko? Biglang tanong ni Rock Candy. Dati. Ngunit siya ang unang taong nakilala ko sa tren nang dumating ako sa Starfield. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. I'm just asking, wala akong ibang ibig sabihin. Kung hindi ko na alam kung paano kita haharapin kapag nagkita tayo in the future, mahinahong sabi ni Rock Candy. Naisip ni Terence na minsan kakaiba ang Rock Candy. Naiinggit siya sa mga bagay na hindi mahalaga, tulad ng hindi sinasabi ni Terence sa kanya kung paano gumawa ng elixir. Ngunit hindi ito mahalaga kay Melissa. 3,473. Pupunta ako para sa iyo. Tumayo si Althea at inayos ang kanyang damit bago naglakad papunta sa isang bookshelf sa hindi kalayuan. Nakahanap siya ng libro at sinabi kay Terence, ito na. Gayunpaman, hindi ko alam kung kaya niya itong linangin. Dapat itong dagdagan ng purong espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Paano nag-training ang senior ng Ice Palace? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Noong oras na iyon, ang espiritual na chi ay hindi gaanong payat. Nang maglaon, nagpunta siya sa Sky Class Island, at sa tingin ko ay si Patriarch Ice ang bumalik upang hiramin siya. Hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye, ngunit ito ay isang alamat lamang. Sabi ni Rock Candy. Ibig sabihin ba nito ay naabot na ni Grandmaster Ice ang kaharian ng pagiging perpekto? Maaari na nating dalhin ang mga tao ng direkta sa Sky Class Island. Medyo nagulat si Terence. Ang pagpunta sa Sky Class Island ay hindi kasing hirap tulad ng tila, ngunit nangangailangan ito ng napakaraming tagapagmana upang buksan ito ng sabay. Maaaring isipin ng isa kung gaano ito kahirap. Ngunit ang Yelong Grandmaster ay nakapaglakbay sa pagitan ng Sky Class Island at ng mortal na mundo ng mag-isa. Siya ay isang napakalakas na tao. Teka. Nalaman ni Terence na ang Shenlong Cauldron replica ay inalis sa libingan ni Zhang Liju. Si Zhang Liju ba ang bumalik para dito? Kung magagawa ito ng kanyang asawang si Grandmaster Ice, magagawa rin ito ng mas makapangyarihang si Zhang Liju. Nangangahulugan iyon na ang lakas ni Zhang Liju. Nasa antas na hindi man lang naisip ni Terence. Dapat napakalakas ng power level ni Grandmaster Ice, pero hindi ko alam kung makakarating siya sa Sky Class Island ng diretso. Baka nagkabalikan sina Grandmaster Baker at Master Zhang Liju at sinabing hindi, kaya hindi siya pinapasok. Si Master Zhang Liju ay mayroon ding ilang mga inheritor na asawa, at katulad mo, nagpabalik-balik din siya. Ang unang bahagi ng pangungusap ng Rock Candy ay kasing seryoso nito, at ang huling bahagi ay nagpahimatay kay Terence. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak nang biglang bumitaw si Rock Candy. Ito ay hindi ganap na totoo na siya ay nagseselos. Rock Candy ay hindi tunog na siya ay galit kapag sinabi niya iyon.
Parang isang normal na pag-uusap, at talagang hindi alam ni Terence kung ano ang kanyang pagkatao. Sige, babalik ako at susubukan ko. Pero marami akong energy stones, kaya dapat mapalitan ito. Pagdating ng panahon, hahayaan ko siyang gamitin ang energy stones para mag-cultivate. Pwede naman, di ba? Gusto talaga ni Terence na direktang pataasin ang lakas ni Melissa, tanging siya lang ang may walang katapusang lakas dito, at maaari siyang magkaroon ng hanggat gusto niya. Hindi siya natatakot sa sponge body ni Melissa. Kahit na nawalan siya ng ilan araw-araw, makakabawi si Terence. And, kung ganoon ay mabilis kang bumalik. The Heaven class na pagsubok ay maaaring malapit na. Makikita kita sa pagsubok noon. Sabi ni Rock Candy. Sige, pagkatapos kong pinuhin ang natitirang bahagi ng mahusay na cyclic pellet, magpapaalam ako kay Tita Queen. Napagtanto ni Terence na ang Rock Candy ay hindi nagdrag ng mga bagay. Kahit na napakasaya nito kasama si Terence ngayon, wala itong pinalampas. Hinayaan lang nito si Terence na gawin ang kanyang negosyo. Terence honey, aalis ka na naman. Si Trixie, sa kabilang banda, ay medyo nag-aatubili. And, aalis na ako pagkatapos bisitahin sina Tita Queen at Brian. Tumango si Terence. Natapos ni Terence ang paggawa ng natitirang mga table tasks, at sina Althea at Trixie ay sinamahan si Terence upang makita si Tita Queen. Althea, kayo ni Terence, magkasama ba kayo? Tumingin si Tita Queen kay Althea at pilyong nagtanong. Hindi masyadong nahiya si Rock Candy at tumango lang siya. Tita Queen, hindi ba palagi mong sinasabi na napakagaling niya, pero I find that he is really very good. Oo, masaya ako na kasama mo si Terence. Ito ay isang napakagandang tahanan para sa iyo, sabi ni Tita Queen na may kasiyahan. Tita Queen, wala pa akong oras para sabihin sa iyo, pero ang mana ko. Nagtagumpay, at sa sandaling nagtagumpay ako, nakapasok ako sa Sky Class Late Phase Peak. Pupunta ako sa Sky Class Test kasama si Trixie. At dito sa Ice Palace. Nag-aalala si Althea na kung aalis sila ni Trixie, magkakaroon ng lakas ng loob at ng iba pang palasyo. Aapihin sila ng mga sekta. Darating si Tita Queen para magbantay. Hindi ako malakas, ngunit paprotektahan ko ang Ice Palace sa pamamagitan ng aking buhay. Ngumiti si Tita Queen. By the way, Rock Candy, nasa Ice Palace mo ba ang mga sangkap para sa Chi Gathering Pill? Tanong ni Terence. Si Tita Queen ay Sky Class Mid-Phase Peak, ngayon siya ay umakyat sa isang maliit na klase mula noong una niyang makilala si Terence, at kailangan lang niya ng 4 na Chi Gathering Pill para maabot ang buong bilog. Ang ibig mong sabihin ay gusto mong pinuhin ang mga table tasks para kay Tita Queen, at pagkatapos ay tulungan siyang makapasok sa kaharian ng malaking katuparan sa isang pagkakataon. Natigilan si Althea saglit, naiintindihan ang ibig sabihin ni Terence. Tama, maaari kong huwag pansinin ang ibang mga sekta, ngunit hindi ko maaaring baliwalain ang Ice Palace. Wala na kayo ni Trixie, ngunit nandito pa rin ang mga kaibigan kong sina Brian at Quinley, hindi ko hahayaang may mangyari sa kanila. Nakayo kong sabi ni Terence. Ngunit, pagkatapos uminom ng Chi Gathering Pill, si Tita Queen ay maaaring hindi na makasulong sa makalangit na daw sa buhay na ito. Medyo nag-alinlangan si Rock Candy. Sect Master, ito na ang pinakadakilang hangarin ko na protektahan ang Ice Palace, breaking through to the sky daw o hindi ko man lang naisip ito. Hanggat ako ay nakalusot sa ganap na cultivation, mapoprotektahan ko ang Ice Palace sa ilang sandali. Walang pakialam na sabi ni Tita Queen. Rock Candy, sa katunayan, hindi imposibleng makalusot sa makalangit na daw sa pamamagitan ng pag-inom ng Chi Gathering Pill. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay, hindi ako pamilyar sa iyo noon, kaya hindi ko sinabi sa iyo ang mga detalye. Ngunit ngayon, ikaw, Trixie, at Tita Queen ang lahat ng taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko ito itatago sa iyo. Oh! Inangat ni Althea ang kanyang ulo at tumingin kay Terence. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung alam mo na ako ay disipulo ni Zhang Liju, ngunit nakuha ko ang kanyang alchemy manual sa kanyang libingan, at ako ay itinuturing na kanyang disipulo. Nakahanap din ako ng paraan upang maabot ang Sky Realm sa pamamagitan ng pag-inom ng mga pills.
Sinabi ito ni Terence dahil sina Trixie at Althea ang kanyang pinakamalapit na tao, at si Tita Queen ay parang isang pamilya sa kanya. Buong puso siyang tinutulungan ni Auntie Queen, kaya walang itinago si Terence sa kanila. Nag-iwan siya ng paraan para gumawa ng tableta na tinatawag na Golden Pill ng Heaven's Path. Heaven daw Gold Core. Ibig mong sabihin, kung ubusin ko itong Heaven's Path Golden Pill, makakaakyat ako sa Heaven's Path. Natigilan si Althea, medyo nagulat. Hindi pa niya narinig ang gayong mahiwagang bagay, ngunit bago makitang gumawa ng mga table tasks si Terence, hindi niya alam na may automatikong siyendong medicine cauldron. Ganyan dapat, pero hindi ko pa nakukuha ang recipe. Pagkabalik ko, pupunta ako sa sinaunang puntod para tingnan kung makukuha ko ang recipe. Pupunta ako sa Sky Class Island para sa isa pang dahilan, sabi ni Terence. Kung tungkol sa paglusot sa Sky Realm, maliit na bagay iyon. 3,474. Maganda iyan. Kung may ibang paraan para umasenso, hindi magkakaroon ng problema si Tita Queen. Natahimik si Althea at pinandilatan si Terence, bakit hindi mo sinabi kanina? Nag-aalala ako sayo. Hindi mo pa ako niyayakap. Nakangiting sabi ni Terence. Pagkatapos ay puntahan si Brian at gawin ang Chi Gathering Pill, pagkatapos ay bumalik at hanapin ang recipe. Pinandilatan ni Althea si Terence. Tumango si Terence. Si Brian ay nasa Ice Palace, maaari siyang umalis at bumalik sa Hidden House York. Siya ay isang maliit na pinuno dito ngayon, at na-promote mula sa Outer Sect Manager hanggang sa Vice Manager ng Ice Palace. Sa itaas niya na ang elder level ito ay dahil hindi siya sapat na malakas ngayon, ngunit kapag siya ay sapat na, natural na siya ay mapopromote bilang manager. Wala pang lalaking disipulo ang nakapasok sa core ng Ice Palace noon, ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala na sa hinaharap. Si Brian ay may mga koneksyon kay Terence, at siya mismo ay gumagawa ng maayos, kaya mabilis siyang nakalusot. Boss, pumunta ka para makita ako. Tuwang-tuwa si Brian na makita si Terence, nakipag-ugnayan ako sa pamilya ko at nalaman kong tagapagmana ang kapatid ko, at umalis na. Sana ay maalagan mo siya sa susunod na pagsubok sa Sky Class. Hindi ako sapat, ngunit mananatili ako sa karaniwang mundo at tutulungan kang bantayan ang Ice Palace. Oo, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit papalakasan ko muna kayo ni Queen Lee, at pagkatapos ay gagamit ka ng Chi Gathering Pill para maabot ang Sky Class Early Phase at tulungan si Tita Queen na bantayan ang Ice Palace. Pag-uusapan natin ang natitira pagbalik ko. Sabi ni Terence. Naplano na niya ito si Brian ay maaaring hindi makapag-level up ng mag-isa pagkatapos uminom ng Chi Gathering Pill, ngunit bibigyan pa rin niya sila ng ilang energy stones bawat isa para kanilang linangin. Kapag bumalik si Terence, o kapag tumira na siya sa Sky Class Island at hinayaan silang makapasa, tutulungan niya silang mag-level up muli. Boss Terence? Pwede bang uminom din ako ng tableta? Si Brian ay parehong nagulat at masaya siya ay nasa Hidden House York, at sa ilalim ng impluwensya ng Hidden House York, nakakagulat na naabot niya ang Sky Class. Kung hindi, si Alfred York ay hindi nakipagtalo sa Hidden House Sale dahil sa Chi Gathering Pill. Kaya't hindi tinanggihan ni Brian ang pill, sa katunayan, inaabangan niya ito, mabuti na lang at maaga akong Sky Class boss, kukuha ako ng Queen Lee ngayon din. Sige. Tumango si Terence. Pagkatapos ayusin ang dalawa, pumunta si Terence para gumawa ng Chi Gathering Pills. Sinabi niya kay Althea na bibigyan niya sila ng Chi Gathering Pill bawat isa, at nag-iwan ng ilang energy stones para linangin nila. Pagkatapos noon, oras na para bumalik si Terence. Kinailangan niyang pumunta sa puntod ni Zhang Liju bago ang pagsusulit sa Sky Class, at ang susunod na pagsusulit ay hindi alam ni Terence ang layunin ng pagsusulit na ito. Ginawa ba ito ni Ancestor Charlie para lang pumili ng mga spot para sa meeting ng Sky Class? Gayunpaman, naramdaman ni Terence na hindi ito kailangan. Kahit anong isipin niya, ang 5 elementong sekta ang nagsimula ng Sky Class Island Plan, at hanggat hindi niya sila masyadong ginagalit, kailangan niyang sundin ang kanilang mga patakaran. Pagkatapos umalis sa Ice Palace, dinala ni Terence ang sining ni Melissa pabalik sa lungsod ng Stonegate. Nagplano siyang tumira muna bago magtungo sa libingan kasama si Akira. Akira.
Hindi napigilan ni Terence na malungkot. Hindi niya namamalayan na gusto niyang isama si Akira, ngunit pagkatapos ay naalala niyang wala na itong malay. Naalala niya ang mga panahong magkasama sila. Maikli lang ang kanilang pagmamahalan, ngunit ibinigay sa kanya ni Akira ang lahat. Siya ay isang matigas ang ulo at matyaga na babae. Handa niyang ibigay ang buhay niya para sa taong mahal niya. Ang mga bata mula sa orphanage at Terence, Akira ay palaging ganito. Naikuyom ni Terence ang kanyang kamao sa pag-iisip hindi niya kailangang pumunta sa Sky Class Island, at hanggat kaya niyang gawing gininto ang daan ang langit na iniwan ni Liju, maaari siyang tumawid patungo sa landas ng langit kahit na sa karaniwang mundo, ngunit kailangan niyang pumunta. Nagulat sina Melissa at Jenny nang makitang nakabalik kaagad si Terence. Hindi ka na gumugol ng mas maraming oras kay Trixie. Hindi inisip ni Melissa na ito ay isang magandang ideya, ngunit masaya pa rin siya. Si Terence ay malamang na nag-alala tungkol sa kanyang pagsasanay, at iyon ang dahilan kung bakit siya nakabalik ng napakabilis. Dahil dito, naramdaman ni Melissa na siya ay napakahalaga pa rin sa puso ni Terence, hindi bababa sa Trixie. Ayaw niyang ikumpara ang kanyang sarili kay Josephine o Cheryl, walang gaanong maihahambing. Ngunit para kay Trixie at Jenny, naramdaman niya na medyo pare-pareho siya. Aalagaan ko muna ang iyong paglilinang, at pagkatapos ay pupunta ako sa puntod ni Zhang Liju. Dahil doon, kinuha ni Terence ang manual ng sining ng practitioner ni Melissa mula sa espasyo sa Jade. Wala na siyang oras para tingnan ito ng detalyado pabalik sa Ice Palace, kaya itinago niya ito. Ngayong nakita niya ang pangalan ng manual, tumalon siya. Ang South Nether Divine Art. Ang South Nether Divine Art. Napakurap-kurap sina Melissa at Jenny nang makita nila ang pangalan. Bakit parang napakagandang nakakahigop ng bituin ng North Deep? Si Terence naman ay nakasimangot katulad ito ng Wasp Engravings Arts ni Natoy, at may nakasulat na paliwanag sa title page ng South Nether Arts, malamang ay kagagawan iyon ng Elder na iyon. South Nether Divine Skill, ang kasanayang ito ay isang napakalihim na kasanayan. Magagamit mo ang kasanayang ito para makuha ang tunay na chi at espiritual na chi ng iba. Mangyaring itago ito sa Treasure Pavilion at huwag tumingin sa mga tao ng madali. Ang mga may masamang intensyon ay dapat magsanay nito ng may pag-iingat. Gayunpaman, mula sa paliwanag ng mantra na ito, ang South Nether Divine Art na ito ay talagang nababagay sa Melissa. Sa ngayon, kulang lang siya ng malaking halaga ng chi. Kung kaya niyang sumipsip ng chi mula sa mga tao o bagay at gawin ito sa kanya, hindi ito magiging problema. Paliwanag ni Terence, medyo mabisyo lang ang teknik na ito, ngunit hindi mula sa Melissa ang enerhiya. Totoo yan. Maaaring gamitin ang kutsilyo sa pagpatay, pwede rin itong maghiwa ng gulay. Tumango si Melissa. Melissa, buti naman at wala kang naramdamang pressure. Tingnan natin kung paano magtanim. Tumango si Terence. Natatakot siyang tanggihan siya ni Melissa, pero mukhang hindi naman. Ang pangalan at katangian ng sining ng practitioner ay hindi gaanong nakaapekto sa kanya. Oo, Terence, huwag kang mag-alala. Magsasanay ako ng husto at aabot sa Sky Class, at pagkatapos, makakasama ko kayo magpakailanman. Seryosong tumango si Melissa. Alam niya na ang buhay ng isang Sky Class Master ay maaaring pahabain ng walang hanggan, at iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto niyang magsanay. 3,475 N. Masunuring tumango si Melissa, at binuksan ang kahon upang tingnan ang awit. Ito ay isang ibon, at dadalhin sila ng dagat sa timog. Ang katimugang underworld ay ang makalangit na lawa. Ito ay malawak at malalim, malawak at walang hangganan, at ang dagat ay nagtataglay ng lahat ng mga ilog. Gayunpaman, ito lamang ang unang volume ng South Nether Divine Power, ang Chi Transformation Chapter. Ayon sa paglalarawan dito, maaari nitong baguhin ang espiritual na chi ng langit at lupa para sa sariling paggamit, ngunit wala itong sinabi tungkol sa kung paano paandarin ang tunay na chi o kung paano ito gamitin. Sa madaling salita, ang sining ng practitioner ng Melissa ay maaari lamang sumipsip ng chi, ngunit hindi ito magagamit. Maaari lamang niyang makuha ang chi ng mundo at ang chi ng ibang tao, ngunit hindi niya ito magagamit sa pakikipaglaban. Kung wala ang sining ng practitioner, hindi rin magagamit ni Melissa ang kanyang purong chi.
Isa na siyang hindi nakakapinsalang master, ngunit lumakas ang kanyang lakas. Ngunit kahit na ganoon, nasisiyahan si Terence. Hindi niya kailangang gumawa ng anuman si Melissa, basta't makakasama niya ito. Ang pinakamalaking kontribusyon ni Melissa ay ang tulungan siyang mapabilis ang kanyang paglilinang. Bagamat hindi niya ito magagamit ngayon, maaaring magamit niya ito sa hinaharap. Kaya sabi ni Terence, dahil ito ay angkop para sa iyo, dapat mong simulan ang pagsasanay ngayon. Sumipsip ng aking chi para sa iyong sariling paggamit, at kapag tinulungan kitang maabot ang Earth Class Late Phase Peak, maaari mong inumin ang chi gathering pill. Kung gayon, magdudulot ba ako ng kapahamakan sa iyo kung sinisipsip ko ang iyong tunay na enerhiya? Nag-aalalang tanong ni Melissa. I won. Mabilis kong mapupunan ng chi ko kung ibibigay ko ito sa iba. Iba ako sa iba. Kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, gamitin lamang ang sining ng practitioner, sabi ni Terence. Sige, susubukan ko. Tumango si Melissa at nagsimulang sundan ang pag-awit ng South Nether Secret Art. Hindi ito mahirap intindihin, at sa patnubay ni Terence, madali itong natutunan ni Melissa. Kahit na medyo kinakalawang siya, hindi ito nakaapekto sa kanyang paglilinang. Sige, maaari mong simulan ang pag-absorb ng pisikal na enerhiya na inililipat ko sa iyo. Sinimulan ni Terence na i-channel ang kanyang sining ng Dragon Mastery, inilagay ang kanyang kamay sa pulso ni Melissa at inilipat ang kanyang chi dito. Isang hindi pa nagagawang puwersa ng pagsipsip ang nagsimulang lumunin ang dalisay na chi Terence na inililipat. Ang bilis ng pagsipsip na ito ay ikinagulat ni Terence, hindi tulad ng hindi niya kailanman inilipat ang chi sa iba, ngunit hindi ito naging ganito kabilis. Halos naubos na ni Melissa ang lahat ng kanyang lakas. Ang maganda ay ang chi sa Jade Space ay walang katapusan, at si Terence ay gumaganap lamang bilang isang konduktor. Ngunit gayunpaman, ang rate ng pagsipsip ni Melissa ay halatang mas mabilis kaysa sa rate ng supply ni Terence, kaya't ang pisikal na lakas ni Terence ay inalis din ni Melissa. Siyempre, hindi masyadong inisip ni Terence. Ang kakulangan ng supply ng Jade Space ay napuna ng sarili niyang katawan. Kahit na matuyo ito, walang pakialam si Terence. Nasa kanya ang Jade Space at maaari siyang makabawi anumang oras. Karaniwang kaalaman na ang pisikal na lakas at tunay na chi ng isang magsasaka ay limitado. Pagkatapos gamitin ang mga ito, ang kanilang pisikal na lakas at tunay na chi ay mauubos, at kailangan nilang bumawi sa loob ng ilang panahon bago nila ito muling mapunan. Gayunpaman, mayroong ilang mga espesyal na magsasaka na mga exception, tulad ng mga alchemist. Matapos maubos ang kanilang pisikal na lakas at tunay na chi, maaari pa rin nilang i-overdraft ang kanilang sariling pisikal na lakas at tunay na chi. Sa madaling salita, maaari nilang i-overdraft ang pisikal na lakas at totoong chi na ginamit nila sa pagmamadali ng mga antas. Gayunpaman, kung ang bahaging ito ng pisikal na lakas at tunay na enerhiya ay na-overdraw, ang antas ng lakas ng cultivator ay bababa. Sa kabaligtaran, ito ay pareho para kay Melissa, siya ay kapareho ng Natoy, kayang sumipsip ng enerhiya ng iba sa kanyang sarili, at gawin silang mawala ng lakas at bumaba sa pinakamababang antas na posible. Ginamit ni Natoy ang hakbang na ito para maging walang talo sa pugilistic na mundo. Kaya lang nakilala niya ang isang mutant na tulad ni Terence, na sumire sa kanyang landas sa pagiging master. Hindi nagtagal bago na pagtanto ni Terence na ginagawa ni Melissa ang parehong bagay, hindi rin niya ito pinababayaan, at nagsisimula ng maubusan siya ng kanyang enerhiya. At kaya, nagsimulang mahulog si Terence mula sa Sky Class Late Phase Peak pagkaraan ng ilang sandali, pakiramdam niya ay Sky Class Late Phase Peak na lang siya ang natitira. Si Melissa, sa kabilang banda, ay nagsimula mula sa isang normal na tao tungo sa isang practitioner, mula sa Golden Class Early Phase, Golden Class Early Phase Peak, Golden Class Middle Phase. Hanggang sa Golden Class Late Phase Peak, handang pumasok sa Mystic. Ang mga damit ni Melissa ay nagkawatak-watek sa sandaling nabasag niya. Ang paraan ng paglusot niya ay iba sa kung paano tinulungan ni Terence ang kanyang mga alipin na mag-level up. Sa asensya, nag-level up si Melissa sa kanyang sarili, naiiba sa iba na nag-level up ng pasibo. Binibigyan lang ni Terence si Melissa ng sapat na chi para siya ay mag-level up. Ngunit nagkapira-piraso ang damit ni Melissa, at saglit lang siyang natigilan.
Hinubad na niya ang lahat ng damit niya sa bahay ni Jenny, kaya hindi na niya ito pinansin, at nagpatuloy sa pag-awit ng kanyang sining. Siya ay mas nasasabik kaysa nahihiya ngayon siya ay naging isang mystic sa napakaikling panahon, ang bilis. Pagkatapos ng mystic, Earth class na. Earth class late phase peak. Nagulat si Terence nang makitang hindi huminto si Melissa, sinisipsip pa rin niya ang enerhiyang inililipat niya. Ano ang nangyayari? Ang iba pa niyang mga tagasunod ay natural na huminto nang maabot nila ang Earth class late phase peak, at hindi na niya mailipat ang kanyang chi sa kanila, ngunit walang problema si Melissa. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Terence at napagtanto niyang may katuturan ito. Ang sining ng practitioner ni Melissa ay hinihigop ang chi mula sa ibang tao para sa kanyang sariling paggamit, at kaya pinahintulutan siya ng kanyang sining na sumipsip ng anumang chi. Ang mga paghihigpit ni Terence ay nasa ibang mga sining lamang, ngunit walang mga paghihigpit sa mga sining ni Melissa. Boom! Di nagtagal, muling pumasok si Melissa, opisyal na tumuntong sa Sky Class. Ang ikinagulat ni Terence ay ang sining ng practitioner ni Melissa ay malinaw na mas mahusay kaysa kay Natoy. Maaaring sipsipin ni Natoy ang lahat, ngunit mukhang walang problema si Melissa. Siyempre, ang hindi alam ni Terence ay ang Wasp Engravings Arts at Melissa's Southern Nether Arts ay nagmula sa isa pang makapangyarihang practitioner's arts. Kaya lang nawala ang sining ng practitioner na ito, at ang dalawang paksayon ay gumawa ng mga bagong bersyon nito. 3,476. Ang Southern Nether Divine Art ay maaari lamang linangin ng mga cultivator na may kaukulang pangangatawan, at walang ibang makapaglilinang nito. Tulad ng para sa Wasp Engravings Divine Art, lahat ay maaaring linangin ito, ngunit ang mga side effect ay napakalinaw din, at ang kapangyarihan nito ay hindi kasing husay ng Southern Nether Divine Art. Nagulat si Terence, ngunit hindi niya napigilan ang sining ng practitioner, pinatuloy niya ang pag-absorb kay Melissa ng chi mula sa kanyang katawan. Siyempre, si Terence lang ito kung ibang tao, magiging level down na sila, at hindi na makakabawi kahit na sinubukan nila. Si Terence, sa kabilang banda, ay maaaring makabawi ng napakabilis. Tumataas pa rin ang lakas ni Melissa, at talagang naiinggit si Terence sa sining ng practitioner na ito. Kung siya ay may parehong kakayahan, hindi niya kailangang gumastos ng labis na pagsisikap dito. Maraming problema ang pinagdaanan ni Terence mula sa Golden Class hanggang dito, ngunit ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nag-level up ng maayos, kasama ang kanyang mga kalaban. Bumantong hininga si Terence, ngunit hindi siya masyadong naiinggit. Si Terence ay hindi nag-level up ng kasing bilis nila, ngunit sa buong mundo, sino ang makapagsasabing hindi siya ang una? Sino ang nangahas na sabihin na mayroon silang lakas na malampasan si Terence? Parehong Heaven Class, pero magkaiba. Nagawa ni Terence na patayin ang Sky Class Masters bago nila maabot ang peak, ngunit kahit na siya ay isang Sky Class Master ngayon, sino ang makakapagsabi na kaya niyang pumatay ng Master na kapareho ng level? Ito ang pagkakaiba sa pagitan nila. May mga kalamangan at kahinaan ang mabilis na pag-level up, ngunit kinailangan ni Terence na gawin ito ng paisa-isa upang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Siya ay may lakas na tingnan ang buong mundo ng pagsasanay. Sky Class Late Phase Peak. Hindi akalain ni Terence na makakaabot si Melissa ng ganito. Ito ba ang espesyal na katangian ng katawan ng espongha? Sa huli, si Terence ay walang chi na natitira, lahat ito ay kinuha ni Melissa, tulad ng nangyari kay Natoy. Ang kaibahan lang ay hindi nasugatan ang mga meridian ni Terence, at mabilis siyang naka-recover. Gayunpaman, dahil wala na ang chi ni Terence ay hindi nangangahulugan na huminto na si Melissa. Hinihigop pa rin niya ang chi mula sa langit at lupa mula sa Jade Space, hanggang sa maabot niya ang peak stage. Si Terence ay isang Sky Class Full Master din, ngunit ang lahat ng chi sa kanyang katawan ay hindi sapat para maabot ni Melissa ang buong yugto, kailangan niyang gamitin ito kasama ang chi sa Jade Space. Ang bagay na ito ay gumagana halos kapareho ng paraan ng pag-charge at pag-discarge ng power bank ay magkaiba, at nagkaroon ng pagkawala ng kuryente. Kaya hindi magiging peak Sky Class Master si Melissa dahil lang ibinigay ni Terence sa kanya ang lahat ng kanyang chi. Maliban kung ang mga eksperto ng esoteric sect ay may ganoong lakas.
Hindi alam ni Terence kung ano ang tantra, bagaman minsan lang niya ito narinig mula sa matanda. Hindi niya alam ang mga detalye, ngunit nahulaan niya na marahil ito ay isang sinaunang sekta na may ilang masasamang sining. Matagumpay na nakapasok si Melissa sa Sky Class Late Phase Peak, at maging siya ay hindi kapanipaniwala. Noong unang panahon, ito ay isang pag-iral na kailangang tingnan. Ngunit sa isang kisap mata, naging isa na siya. Melissa, dapat masanay ka muna. Pagod na ako sa lahat ng enerhiyang na-absorb mo, kailangan kong mabawi ang aking lakas at totoong chi. Si Terence ay bumaba ng isang level at naging isang Class 0 Master, natural, kailangan niyang makarecover ng mabilis. Bagamat karamihan sa mga tao ay hindi na nang ahas na magdulot ng gulo kay Terence, si Terence ay natatakot sa mga aksidenteng mangyari. Kailangan niyang nasa peak condition sa lahat ng oras. Namula si Melissa. Papalapit na ang relasyon niya kay Terence, kaya nang sabihin ni Terence na sinipsip niya siya hanggang sa siya ay maubos, hindi maiwasan ni Melissa na mag-isip ng iba pang bagay. Hindi siya isang inosenteng batang babae na walang alam. Ngunit tila walang napansin si Terence, at mabilis na itinago ni Melissa ang kanyang emosyon at nasanay sa kanyang Sky Class Late Phase Peak kasama si Jenny. Kinaumagahan, sa wakas ay nabawi ni Terence ang kanyang pinakamataas na lakas, at pagkatapos makipag-usap kina Melissa at Jenny, handa na siyang pumunta sa libingan. Dinala ni Terence ang skyboat na baboy sa libingan ni Zhang Liju. Sinasama kanya noon si Akira, ngunit sa pagkakataong ito, nag-iisa siya, at nagpabigat ito sa kanyang puso. Ito na ang ikasyam na pagkakataon ni Terence sa libingan, at maliban sa medyo mabigat na pakiramdam, pamilyar siya sa daan. Dumiretso siya sa pintong bato sa pinakamalalim na bahagi ng puntod. Natagpuan ni Terence ang huling linya ng teksto sa tabi ng pintong bato. Pinasimpleng recipe para sa golden core ng landas ng langit. Sky Class Late Phase Peak, Mystic First Level Refiner can open this door. Sky Class Late Phase Peak na abot na niya ang level na iyon, ngunit paano ang isang Mystic First Level? Hindi alam ni Terence kung ang dun ay kumakatawan sa siya o siya, ngunit ito ay medyo malabo. Gayunpaman, naisip ito ni Terence. Isa na siyang practitioner ng 5 elemento at 7 katangian, at ang 5 katangian ay pawang tunay na katangian, na bumubuo ng isang siklo ng katangian sa kanyang katawan. Natugunan na niya ang mga kinakailangan ng pagiging isang refiner. Kaya lang komplikado ang sining ng practitioner, at si Terence ay walang oras para mag-eksperimento at magsanay. Gamit ang automatic medicine cauldron ni Jenny, hindi na kailangan pang pag-aralan ni Terence ang arts ng practitioner. Gayunpaman, ngayong mayroon na siyang medicinal cauldron ni Jenny, dapat siyang ituring na top-tier alchemist, tama ba? Kahit na ang kanyang stamina at chi ay hindi sapat upang makagawa ng isang Mystic First Level pill, ito ay sapat na. Sa pag-iisip na iyon, inabot ni Terence at itinulak ang pinto. Ang pinto ay hindi gumagalaw, at si Terence ay kumurap nang maalala ang batong pinto sa Mystic Cave. Ang pintong bato ay isang walang buhay na bagay. Si Terence ay sapat na malakas, ngunit hindi niya masabi ang pinto sa pamamagitan ng mga salita, hindi ba? Kaya kinailangan ni Terence na ipakita ang kanyang lakas para hayaan siyang subukan siya ng tarangkahang bato. Malamang na ganoon din ang pintuan ng sinaunang puntod. Mabilis na na-activate ni Terence ang sining ng Dragon Mastery, na ipinapakita ang kanyang buong lakas bilang isang Sky Class Late Phase Peak. Gayunpaman, wala pa ring tugon mula sa pinto. Hindi kailangan pa niyang ipakita ang lakas ng isang alchemist. Walang pagpipilian si Terence kundi ay activate ang refinement fire, ngunit bago pa siya makagawa ng marami, ang pintong bato ay nagsimulang langit-ngit at bumukas. Ang silid ay isang lihim na silid. Pagkabukas nito, may isang batong plataporma sa gitna ng silid. Sa platapormang bato ay isang maliit na kahon na mukhang sinaunang panahon. Maliban doon, wala nang iba. Tila ang pangunahing pag-andar ng lihim na silid na ito ay ang pag-imbak ng gayong recipe ng tableta. Si Terence ay nakatayo sa pintuan ng ilang sandali, at matapos mapagtanto na ang Jade Space ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang babala, huminga siya ng malalim at pumasok. 3,477.
Tila walang panganib dito, at si Lijo ay hindi nag-set up ng anumang mga bitag. Gintuang core ang landas ng langit. Ito ang mga salitang nakaukit sa kahon. Huminga ng malalim si Terence, kinuha ang kahon, at maingat na binuksan ito. May maliit na scroll sa kahon. Hindi nito binaygo si Terence, ngunit hindi rin siya nagulat. Ipinanta siya ni Terence kung gaano kahusay kung mayroong isang natapos na landas ng langit na gininto ang core sa kahon. Gayunpaman, wala ito doon. Parang isang pill recipe lang. Maingat na binuksan ni Terence ang kahon at kinuha ang recipe, binuksan ito ng dahan-dahan. Isang pinasimpleng bersyon ng Heaven Daw Gold Core. Mayroong ilang malalaking salita sa scroll, at ipinagpatuloy ni Terence ang pagbabasa. Ang makalangit na daw ay walang emosyon, at ang makalangit na daw ay hindi mabait, minamaliit ang lahat ng bagay. Magbago man ang langit at lupa, hindi magbabago ang daw. Ang daw na ito ay ang makalangit na daw. Gayunpaman, ginagantimpalaan ng langit ang masipag. Matapos tingnan ang ilang masalimuot na pagpapakilala, nagkaroon si Terence ng pangkalahatang pag-unawa sa makalangit na daw. Ang makalangit na daw ay isang uri ng pakikipaglaban sa langit. Sa ilalim ng makalangit na daw, ito ay isang pakikipaglaban sa tao at sa kanyang sarili, ngunit sa itaas ng makalangit na daw ay higit na parang walang kamatayang paglilinang, na lampas sa saklaw ng pagdadalisay ng katawan. Kapag ang isa ay tumuntong sa makalangit na daw, ito ang magiging simula ng walang kamatayang landas ng paglilinang. Ang lakas at habang buhay ng isang tao ay magiging ganap na naiiba mula ngayon. Siyempre, ito ay isang paglalarawan lamang, hindi alam ni Terence ang mga detalye. At pagkatapos ay mayroong isang tala mula kay Zhang Lijo. The Heaven's Path Golden Elixir ay isang recipe na kinopya niya mula sa libro ng mga kakaibang bagay, ngunit ito ang unang antas ng mystic, hindi niya ito nagawa. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagbabago at pagsasaliksik, pinasimple niya ang formula ng tableta sa isang pinasimpleng bersyon ng gold core ng landas ng langit. Ang mga epekto ng gintong core ng landas ng langit na ito ay hindi kasing lakas ng orihinal. Sinasabi na ang orihinal na landas ng langit na gintong core ay maaaring maubos sa buong yugto ng panahon, habang ang pinasimpleng bersyon ay epektibo lamang sa isang panahon. Gayunpaman, ang isang pinasimple na landas ng langit na gininto ang core ay maaari lamang pinuhin ng isang ikaapat na baitang alchemist. Isang tableta sa ikaapat na baitang. Napakurap si Terence, maaari niyang subukan ito. Gamit ang maalamat na sandata ni Jenny at walang katapusang tibay at chi, dapat siyang makagawa ng class 4 na tableta. Sa pag-iisip na iyon, sinimulan ni Terence na tingnan ang pinasimpleng recipe para sa landas ng langit: Golden Pill, Dragon Dawn Grass, Heavenly Medicine Root, Kuji Fruit, Heart Devouring Exquisite Grass, Fairywood Flower Leaf. Walang gaanong sangkap, 5 lang sa kabuuan, ngunit lahat sila ay sangkap na hindi pa narinig ni Terence. Kahit na sa malawak na kaalaman ni Terence sa mga sangkap, hindi pa niya narinig ang mga bagay na ito dati. Dahil dito, medyo kinabahan si Terence, maaaring isa ito sa mga bihira at mahirap makuhang sangkap. Ang susunod na hakbang ay ang paraan ng paggawa ng elixir, ngunit si Terence ay hindi pa nakahanda ng mga sangkap, kaya walang saysay na tingnan ang paraan. Sa pag-iisip na iyon, inilagay ni Terence ang recipe sa Jade Space at umalis sa puntod ni Lijo. Bumalik siya sa lungsod ng Stonegate at pumunta sa lugar ni Boss Bale. Hindi alam ni Terence ang mga sangkap sa recipe, ngunit dapat malaman ni Boss Bale, na dating top-tier refiner. Nagpa siya si Terence na magtanong. Medyo nagulat si Boss Bale sa biglaang pagbisita ni Terence, ngunit tumango siya pagkatapos ipaliwanag ni Terence ang kanyang layunin. Nakuha mo na ba ang formula ng pill? Tingnan ko ang mga halamang gamot dito. Sige, sabi niya. Mabilis na kinuha ni Terence ang recipe, at sinimulang pag-aralan itong mabuti ni Boss Bale. Maya-maya, nakita ni Terence na walang sinabi si Boss Bale. Tinanong niya, "Kumusta, Mr. Bale? Makukuha mo ba itong mga alchemy material?" Ang ilan ay mayroon, ngunit karamihan sa kanila ay hindi. Ang Dragon Dawn Grass at ang bulaklak ng chiming ay napakabihirang, ngunit maaari pa rin silang makuha.
Malabo kong narinig ang tungkol sa makalangit na gamot na ugat, ngunit wala pa akong narinig na nakakalam ng puso sa Katanji tanging damo at mapait na prutas. Hindi madaling makuha ang iyong pill recipe. I suggest you don't get your hopes up, o kaya naman ay wala na ang lahat noon, sabi ni Bale. Sa halip, ang halamang ito ay extinct na noon, at hindi natin alam kung saan ito nakuha ni Grandmaster Zhang Liju. Ganun ba? Medyo nadismaya si Terence, ibig sabihin, wala akong paraan para pinuhin ito. Mahirap sabihin, ngunit iminumungkahi ko na huwag mong gugulin ang iyong lakas para dito. Maaari mo itong gamitin bilang isang backup, ngunit hindi ba dapat mong itoon ang iyong enerhiya sa pagsubok sa klase ng langit? Sabi ni Boss Bale. Naiintindihan ko. Tumango si Terence at iningatan ang recipe. Medyo ayaw pa rin niya, pero alam niya na kung hindi pa ito narinig ni Boss Bale, walang saysay na magtanong pa sa iba. Tanging matandang Linford na lang ang natitira ngayon, at kung hindi niya rin alam, kailangan talagang sumuko si Terence. Sa pag-iisip na iyon, hindi na nanatili si Terence. Nagpaalam siya kay Boss Bale at bumalik sa kanyang tahanan sa Stonegate City. Malamang nasa paaralan si Melissa, at wala rin si Jenny sa bahay. Malamang nasa paaralan siya o nasa bahay. Si Terence, sa kabilang banda, ay tumawag sa matandang Lin. Kailangan niyang malaman kung makukuha niya ang mga materyales para sa Golden Pill ng landas ng langit. Gayunpaman, ang ikinadismaya ni Terence ay ang kaalaman ng matandang Linford at Boss Bale tungkol sa mga hindi karaniwang halamang ito ay magkatulad. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo o mapait na prutas. Ang dalawang bagay na ito ay malamang nawala na, o sa halip, hindi alam ni Terence kung saan hahanapin ang mga ito. Walang magawa, sumuko si Terence dahil limitado ang kanyang oras. Magsisimula na ang pagsusulit sa Sky Class. Sa araw na ito, inanunsyo ng 5 elementong sekta sa lahat ng maharlikang pamilya, sekta, at sinaunang angka na opisyal nang nagsimula ang pagsubok sa klase sa langit. Lahat ng mga kwalipikadong kalahok, mangyaring magtungo sa lokasyon ng 5 elemento ng sekta sa loob ng 5 araw pagkatapos matanggap ang paunawa. Hindi ka papayagang pumasok kung huli ka. Dinala ni Terence sina Melissa at Jenny sa 5 elementong sekta sa Grand Cherokee, na iniwan ng secular na negosyo sa Caldero kay Mataba Lei at Xiaobo. Mature na ang teknolohiya sa pagmamanupaktura para sa Grade 1 at 2 automatic cauldrons, at hindi nagplano si Jenny na magbenta ng mas mataas na grade na kaldero. Hindi kailanman sinadya ni Jenny na kunin ang Grade 3 na pill market. Kasabay nito, ang mga kalahok mula sa iba pang mga sinaunang sekta, pati na rin ang mga gumagala-gala na magsasaka na may fragment ng mapa ng Sky Order Island, lahat ay pumunta sa 5 elemento ng sekta. Sa 5 elementong sekta, si Patriarch Charlie ay nagpaplano kay Harry tungkol sa paglilitis. Biyenan, ano ang pangunahing layunin ng paglilitis na ito, maaari mo bang sabihin sa akin? Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin doon, at paano kung makasalubong ko si Terence, hindi ko rin alam. Nag-aalala si Harry. 3,478. Ang pangunahing layunin ng pagsubok na ito, ang pangwakas na layunin, ay hayaan ang mga tagapagmana ng 5 elemento at 7 katangian na pumunta sa Dragon of 5 Evils Cave sa 5 kasamaan na Savage Land upang matanggap ang huling inheritance blessing at palakasin ang kanilang mga katangian bilang paghahanda sa pagbubukas ng Sky Class Island. Hindi yan, sabi ni Ancestor Charlie. Nandyan ang iba pang mga trial takers para protektahan ang kanilang kaligtasan at hikayatin ang Dragon of 5 Evils para harapin ito, para magkaroon ng oras para sa mga tagapagmana. Maaari din itong ituring na pagsubok para sa trial taker. Kung mabubuhay ka, may karapatan kang lumahok sa Sky Class meeting at sa Sky Class Island plan kung aalis ka o natalo, kung ikaw ay maagang umalis o natalo, kung ikaw ay natural na aalis o natalo, kung ikaw ay natural na aalis o napatay, kung ikaw ay maagang aalis o napatay, o kung ikaw ay natural na nawalan o natalo. Tama. Dragon of 5 Evils. Ano yun? Napakurap si Harry. Ang dragon na ito ng 5 kasamaan ay ang hari ng mga espiritong hayop sa 5 kasamaan na Savage Land. Ito ay napakalakas, na may lakas ng Heaven Class Late Phase Peak.
Isa itong top tier na espiritong hayop at hindi imposibleng makalusot sa makalangit na landas. May liwanag ng pamana ng 5 elemento ng kapangyarihan sa dragon ng 5 kasamaan, paliwanag ng Dragon of 5 Evils. Maaari nitong palakasin ang mga katangian ng tagapagmana ng 5 elemento at gawing mas perpekto ang pagbubukas ng isla ng langit. Kung hindi, ang mga tagapagmana ay maaaring magkaiba dahil sa ilang pagkakaiba. Kung mahina ang isang elemento, maaari itong makaapekto sa iba pang mga tagapagmana at maging sanhi ng pagkabigo sa pagbubukas ng Sky-class island. Sa makatuwid, para maging maayos ang usaping ito, kailangan nating magpadala ng mga tagakuha ng pagsubok upang pigilan ang dragon ng 5 demonyo at hayaan ang mga tagapagmana na tumanggap ng pagpapala ng mana. O, kung gayon, hindi natin matukoy kung sino ang magsusumikap. Kung ang isang kalahok ay nagtatago sa likod at hindi umatake, maaari tayong magulo. Nalilitong tanong ni Harry. Sa totoo lang. Gayunpaman, para maiwasang mangyari ang ganoong bagay at maprotektahan ang kaligtasan ng tagapagmana, noong una ay gusto kong si Little One ang maging trial supervisor. Gayunpaman, wala nang balita sa kanya pagkatapos noon. Gusto kong sumama sa inyo si Little To at palihim na gumanap bilang recorder. I-record niya ang buong proseso at gagamitin ko ito sa pag-evaluate ng score. Gayunpaman, sabi ni Ancestor Charlie, nagbago ang isip ko pagkatapos ng magkakasunod na aksidente. Plano kong personal na pangasiwaan ang labanan. Biyenan, may magandang ideya ako. Sa totoo lang, hindi na mahalaga kung may kulang pa o isa sa meeting, sabi ni Harry. Kapag nagbukas ang Sky-class island, sabay-sabay tayong lahat. Wala namang mawawala sa amin. Totoo yun, ngunit napakahirap buksan ang Sky-class island, at ang oras kung kailan magbubukas ang daanan ay hindi naayos, maaaring mahaba o maikli ito. Paano kung hindi tayo makalusot sa oras sa napakaraming tao? Hindi. Umiling si Ancestor Charlie. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi alam. Gayun din, pagkatapos nating marating ang Sky-class island, magkakaroon ba ng limitasyon ng mga mapagkukunan upang makapasok sa makalangit na landas? Kung ito ay limitado, kung gayon ang mas maraming tao ang magkakaroon. Magiging mas kaunti ang bahagi ng bawat isa. Ito ang pinag-aalala ko. Nakikita ko. Nabahala si Harry, gayunpaman, maaari nating pag-usapan ang isang panuntunan sa Sky-class meeting kung sino ang unang makapasa nito ay papasa ito mamaya, at kung paano ipapamahagi ang mga mapagkukunan pagkatapos nating makarating sa Sky-class island. Malapit na raw makipag-ugnayan sa akin ang Sky-class Islands Guide, pero alamat lang iyon mahirap sabihin kung meron talaga. Kung meron man, wala akong problemang alamin ang sitwasyon sa Sky-class Island. Ang lahat ay maaaring pumunta, ngunit ang mga mapagkukunan ay limitado, kaya maaari ko lamang limitahan ang ilang mga tao. Biyenan, ito ang iniisip ko. Hindi ba ang tagapagmana ang tatanggap ng huling pagpapala ng mana sa pagkakataong ito? Ang mga tagapagmana na ito ay pawang mga kasintahan ni Terence, at sa sobrang pagkahumaling na personalidad ni Terence, hindi niya hahayaang magdusa ang kanyang mga babae. Pagdating ng panahon, maaari nating hayaan ang lahat na itago ang dragon ni Terence at hayaang mag-isa. Kakayanin ni Terence ang dragon ng 5 kasamaan ng mag-isa, at hindi tayo malalagay sa panganib kung hindi mahawakan ni Terence ang dragon ng 5 kasamaan at mapatay ng dragon ng 5 kasamaan, mas magiging mabuti pa iyon para pigilan ang dragon ng 5 demonyo. Tama ka. Magandang ideya ito na magagamit natin. Bakit hindi ko ito naisip noon pa? Tuwang-tuwa si Patriarch Charlie. Tama, gamit ang relasyon ni Terence sa tagapagmana para ipadala si Terence sa kanyang kamatayan, tanging isang maliit na tao tulad ni Harry ang makakaisip ng ganoong masamang ideya. Tinapik niya ang balikat ni Harry at sinabing, tama, mas mabuti kung maalis natin si Terence. Maliit na bagay para sa iba, ngunit sa Sky-class meeting, kailangan nilang bigyan ng mukha ang 5 elemento ng sekta, hindi. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa akin? Kung wala si Terence, ako ang magiging numero 1 para sa pinaka-nababahala sa ilalim ng langit ni Dao.
Resources hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga kaibigan at kasintahan din, ano ang natitira sa atin noon. So, father-in-law, sang-ayon ka sa proposal ko. Si Harry ay nagkaroon lamang ng isang flash ng inspirasyon. Nang marinig niyang sinabi ng ninuno ng Charlie na dapat silang pumunta at protektahan ang tagapagmana ng dragon ng 5 kasamaan, ang pumasok sa isip niya ay bakit nila tutulungan si Terence na protektahan ang kanyang kasintahan. Kaya naman, naisip niya ang ultimate trick na ito. Oo, pagdating ng panahon, palihim kang magkakaroon ng koneksyon. Ikaw ang may titulo ng aking manugang, kaya dapat ay magagawa mo ang ganitong bagay ng walang pag-aalinlangan. Kailangan mo lang magpahiwatig na ito ang aking intensyon. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat. Kapag namatay si Terence, kailangan mong harapin kaagad ang dragon ng 5 kasamaan. Huwag mo itong hayaang bumalik sa kuweba. Kung hindi, ang mga tagapagmana ay nasa panganib, at ang lahat ng aking pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Sabi ni Ancestor Charlie. Huwag kang mag-alala, biyenan. Gagamitin kong mabuti ang pagkakataong ito. Mabilis na sabi ni Harry. Mabuti naman. Tumanggo si Ninuno Charlie. Tandaan, kailangan mong maging mahinahon sa pagsubok at subukang magpahangin ng apoy. Kung makakaligtas si Terence dito at hindi mapatay ng dragon ng 5 kasamaan, dapat mong hayaan ang mga tao ng araw-araw at araw-araw na sekta na makipaglaban sa kanya. Huwag mong gawin ito sa iyong sarili. Isa kang alchemist. Kahit na gumamit ka ng chi gathering pill at naabot mo ang buong kultibasyon ng lakas ng sky, hindi pa rin sapat ang iyong lakas sa labanan. Okay, biyenan, huwag kang mag-alala. Hindi ako walang ingat na tao. Ako ang pinakamagaling na mag-udyok ng hindi pagkakaunawaan sa likod ng mga tao. Saad ni Harry. Oo, mag-impake ka at ipaalam sa Little 11 para tumungo sa trial grounds kasama ako. Sa puntong ito, biglang nakaramdam ng pagkalungkot si Patriarch Charlie. Karamihan sa kanyang mga alagad ay patay na, at iilan na lamang ang natira. 3,499. Mabuti na lang at hindi namatay si Harry. Kung hindi, ang Little 11 ay byuda. Nag-o-overtime ako para gumawa ng chi gathering pills sa lahat ng oras na ito, at hindi lang ako naka-full completion, ang aking asawa, Little 11, ay ganap na rin ang completion. Gusto kong sumali siya sa Sky Class test, at pagkatapos ay maaari tayong pumunta sa Sky Class Island ng magkasama. Ayokong mahiwalay sa kanya. Sabi ni Harry. Oh. Nagulat ang ninuno ng Charlie. Hindi niya alam ang tungkol dito noon pa man, ngunit naantig siya sa mga salita ni Harry. Si Harry ay maaaring isang masamang tao, ngunit siya ay magaling sa Little 11. Ang Little 11 ay baldado na at hindi na makapag-cultivate pa, ngunit hindi imposibleng gamitin ang Tantros secret technique para palakasin ang lakas ng inheritor sa pamamagitan ng mga table tasks. Kaya lang pagkatapos nito, hindi na magagamit ng manang iyon, at sayang lang ang mga table tasks. Hindi niya akalain na si Harry ay napakamapagbigay. Nakarinig na siya ng ilang chismis tungkol sa maliit na Peach noon at naisip niya na si Harry ay isang walang pusong tao, ngunit si Charlie ay ganoon din, kaya hindi siya masyadong nagsalita. Nakaramdam pa rin siya ng kaunting panghihinayang dahil ang Little 11 ay anak niya. Ngayong nabalitaan niyang maganda ang pakikitungo ni Harry sa Little 11, hindi niya maiwasang matuwa. Sige, natutuwa ako na mayroon kang ganyang mga iniisip. Isama mo siya noon. Galit din siya kay Terence at sa Jenny na iyon mas mabuti kung mamatay si Terence at Jenny nang magkasama, para mailabas nyo ang galit nyo. Tama, sa pagkakataong ito, hindi lang si Jenny, kahit ang asong iyon na si Melissa, papatayin ko siya. Moherf asterisk hacker, talagang naglakas loob siyang gawing cuckold ang kuya ko, papatayin ko siya. Mamamatay ang pamilya ni Terence sa pagsubok na ito. Kung hindi dahil sa mga tagapagmana, pinakain ko sana silang lahat ng dragon ng 5 kasamaan. Sabi ni Harry na may galit. Ayos lang, mag-iisip tayo ng paraan para patayin sila pagdating natin sa Sky Class Island. Limitado lang ang papel ng isang tagapagmana sa pagbubukas ng Sky Class Island, at wala na itong silbi kung ganoon, tumanggo si Patriarch Charlie.
Totoo yan, matalino ang biyenan. Tumango si Harry. Ito ay katulad ng iba pang mga pagsubok na kanyang napuntahan pagkatapos magmaneho sa ilang mga lungsod, ito ay isang tigang na lupain. Ilang nayon lamang at isang malaking bahagi ng bukirin ang nakikita niya, ngunit wala man lang mga nayon sa unahan, ito ay walang katapusang tigang na lupain. Dagdag pa, pahirap ng pahirap ang daan. Salamat sa karanasan ni Terence, mababaliw niya ang sarili niya kung hindi. Medyo bumpy lang. Ngunit ngayon, maging si Terence, Melissa, o Jenny, lahat sila ay Sky Class Full Master, at wala silang pakialam. First time nilang dalawa na lumahok sa trial kaya tuwang-tuwa at excited sila. Syempre, ganoon din kay Terence, dahil nakikita niya sina Cheryl, Yasi, Carla, Trixie, Little Nine, at Francine. Gusto ni Terence na sumama kay Francine, ngunit ang proseso ng pagiging tagapagmana ay iba sa pagiging isang pagsubok. Kailangan niya si Boss Bale na personal siyang i-escort, kaya sumuko na lang si Terence. Mapanganib ba ang pagsubok na ito? Si Melissa ay nasa sabik, ngunit nag-aalala sa parehong oras. Kasama si Terence bro dito, hindi natin kailangang matakot sa panganib. Si Jenny ay lubos na nagtitiwala. Kung delikado, may isa sa bawat pagsubok. It's mainly determined by the contents of the trial. Hindi pa namin alam kung tungkol saan ang trial, pero malalaman lang namin kapag pumunta kami. Si Terence, sa kabilang banda, ay napakalmado. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang pumunta anuman ang panganib. Pagkaraan ng isa pang araw, sa wakas ay narating ng sasakyan ni Terence ang lokasyon ng pagsubok, ang 5 elementong bundok. Ang lugar na ito ay hindi dapat malayo sa Sky Elixir Sect, ngunit sila ay nasa dalawang magkaibang direksyon. Hindi nakakagulat na mayroong isang bagay sa pagitan ng Sky Elixir Sect at ng 5 elemento na sekta. Napakalapit pala ng dalawang sekta sa isa't isa. Parang nasa kabilang side sila ng Five Fins Mountain Range, pero hindi niya alam kung paano papasok. Nahulaan ni Terence na ang 5 elemento na bulubundukin ay bahagi ng 5 demonyong bulubundukin, ngunit ang dalawa ay hindi dapat direktang konektado. May harang sa gitna, at imposibleng malayang pumasok at lumabas. Sa paanan ng tiwangwang na 5 elemento ng bundok, mayroong isang marangyang inn na itinayo sa katulad na estilo ng inn na ginamit ng Sky Elixir Sect noong mga pagsubok nila. Ito ay espesyal na inihanda para sa mga kalahok sa pagsubok. Ang pagkakapareho sa estilo ay nagpaisip kay Terence na ang Sky Elixir Sect at ang 5 elemento na sekta ay magkaugnay sa anumang paraan. Kung hindi, hindi sila itatayo ng magkatulad. Sa parking lot sa harap ng inn, may ilang sasakyan na ang nakaparada doon. Hindi alam kung kabilang sila sa iba pang kalahok o sa mismong sekta ng 5 elemento. Siyempre, mula sa plaka, dapat itong nasa lahat ng uri ng mga lugar, na karamihan ay hinimok ng mga trial takers na unang dumating. Si Terence, sa kabilang banda, ay bumaba sa kotse kasama sina Melissa at Jenny pagkatapos ng parking, at naglakad papunta sa entrance ng inn. Ito ay hindi isang ordinaryong inn. Isang mahalagang pagpupulong ang gaganapin dito at hindi kami tumatanggap ng mga bisita. Kung wala ka rito para dumalo sa pulong, mangyaring umalis. Kakapasok lang nina Terence, Melissa, at Jenny sa lobby nang pigilan sila ng isang lalaking nakabagwa robe. Ang kanyang tono ay magalang, ngunit ang kanyang mga salita ay matatag. We're here to participate in the trial. Ito ba ang meeting na nabanggit mo? Mahinang sabi ni Terence. Oh, so isa siyang trial taker. Kung rogue cultivator ka, then please show us the invitation letter from the 5 element sect, or the fragment of the Sky Order Island map. Tumango ang lalaking nakachismis robe sa tatlo. Sa aming tatlo, silang dalawa ay mga rogue cultivator, samantalang ako ay mula sa isang sangay ng sekta ng 5 elemento, ang sekta ni Boss Bale. Sabi ni Terence. Ano? Natigilan ang lalaki nang marinig niyang sinabi ni Terence na siya ay mula sa isang sangay ng sekta ng 5 elemento. Naalala niya ang sinabi ni Terence sa kanya noon at kailangang mag-ingat. Sige, sabihin mo sa akin ang iyong mga pangalan at ipakita mo sa akin ang iyong lakas. Ipaparehistro ko kayong tatlo. Walang problema. Sina Terence, Jenny,
at Melissa ay nag-activate ng kanilang mga sining at ipinakita ang kanilang buong lakas bilang Sky-class late phase peak, na ikinagulat ng lalaki. Isa lamang siyang Sky-class early phase disciple ng 5-element sect, at ang tatlong taong ito ay pawang Sky-class full master, ito ay masyadong malakas. Ayon sa mga patakaran, hanggat sila ay Sky-class o mas mataas, walang pinakamataas na limitasyon. Kaya't pagkatapos makita ang kanilang lakas, mabilis na tumango ang lalaki, tapos na. Pagkatapos ay pakipakita sa akin ang fragment ng iyong entrance scroll at iyong liham ng imbitasyon. Tutulungan kita sa mga pamamaraan ng pag-check-in. Tumango si Terence at ibinigay ang 3 piraso ng mapa at isinulat ni Boss Bale ang sulat ng rekomendasyon para sa kanya. Pinagmasdan silang mabuti ng lalaki at isa-isa itong nirehistro bago ibinalik kay Terence. Sige, tama na. Ingatan mo itong mabuti. Kapag nagsimula na ang pagsubok, ipapasa mo ang mga bagay na ito. Huwag mawala ang mga ito, o hindi ka makakasali sa pagsubok. Huwag kang mag-alala, kinuha ito ni Terence at tumango. 3,500. So, 1 o 3/4 ang titira mo? Tanong ng lalaking naka-8 trigrams robe. Isang sweet, napakalapit na nina Terence, Melissa, at Jenny sa isa't isa, hindi na kailangang matulog sila sa magkahiwalay na silid. Sila ay Sky-class late phase peak, ngunit wala silang lakas sa pakikipaglaban. Para sa kaligtasan, kinailangan ni Terence na matulog sa kanila. Tumango ang lalaki at nirehistro ang kanilang mga kahilingan bago nagpasa ng room card kay Terence. 3rd floor, Room 301. Pagkatapos kunin ang room card, naghanda sina Terence, Melissa, at Jenny na umakyat. Ang lahat ng inn dito ay may pinaka-primitive na hagdanan, at walang mga elevator. Habang papaakyat na ang 3, bababa na ang isang practitioner. Gayunpaman, makitid ang hagdan at kasya lang ang isang tao sa bawat pagkakataon. Umakyat si Terence ng 2 hakbang, at bumaba ng 2 hakbang ang tao. Isa itong spiral staircase, at walang plataporma sa gitna, kaya isang gilid lang ang maaaring bumalik. Hindi nais ni Terence na magdulot ng anumang gulo, at ayon sa mga patakaran ng karaniwang mundo, ang mga tao ay kailangang umalis muna. Aalis na sana sila nang magsalita ang nasa itaas. Yung nasa ibaba, lumayo ka. F***, hindi ko alam kung saan nanggaling itong buhong na magsasaka, at may dala pa siyang 2 babae. Hindi mo pa talaga nakikita ang mundo. Ang taong ito ay isang disipulo mula sa isang dayuhang sekta, na tinatawag na Timor Lincoln, Sky-class late phase peak full strength. Isa na itong napakalakas na lakas sa pagsubok, kaya palagi siyang mayabang. Kakabuli lang niya sa isang Sky-class late phase peak solo practitioner kaninang umaga, at puno siya ng kumpiyansa. Bukod dito, sa teorya, ang isa ay maaaring magdala ng mga espiritong hayop at mga tagapaglingkod upang lumahok sa pagsubok. Hanggat hindi sila sumunod sa paglilitis, ayos lang. Normal na alagaan ang mga kalahok sa pagsubok sa kanilang mga silid, ngunit karamihan sa mga kalahok sa pagsubok ay pumunta dito para sa pagsubok at hindi para sa kasiyahan. Kaya, natural lang sa Timor na tretuhin sina Melissa at Jenny bilang pamilya ni Terence. Ang ilang solo cultivator, sa kabilang banda, ay hindi alam kung ano ang gagawin sa kanilang lakas. Sa harap ng mga ordinaryong tao ng sekular na mundo, sila ay napakakapangyarihan, ngunit sa harap ng mga sinaunang sekta, sila ay wala. Nakakatawa si Terence, ito ay isang sinaunang antas, at may isang taong hindi nakakakilala sa kanya na kumikilos ng cool sa harap niya. Hindi mo ba alam na ang mga matigas ay patay o may kapansanan? Ngunit nang si Terence ay magsasalita na, isang kinakabahang boses ang nagmula sa kanyang likuran, itong mga kapatid, kapag nasa labas ka, kapag natalo ka, magkakaroon ka ng bentahe. Kung maiiwasan mo sila, iwasan mo sila. Napakurap si Terence at lumingon upang makita ang isang payat na lalaki na nasa edad 20 o 30s na nakatayo sa likuran niya. Siyempre, hindi niya masabi ang edad ng isang Sky-class master na nakakaalam kung ilang taon na ang lalaking ito. Salamat sa paalala. Inisip ito ni Terence at nagpa siya nakalimutan ito. Ibang-iba ang mentality niya sa dati, at hindi siya mapakali sa ganitong klaseng clown.
At kaya, umatras si Terence ng 2 hakbang, hinayaan mo nang bumaba ang practitioner. Ha. Masayang-masaya ang Timor nang makitang umatras si Terence, bumaba siya ng hagdan at umalis ng mayabang, hindi nakakalimutang ipakita ang buong lakas ng Sky Class bago umalis. Bilang tao, huwag mong palakihin ang iyong mga kakayahan. Kung hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Walang magawang umiling si Terence at tumingin sa taong nagbabala sa kanya. Hindi niya kilala ang taong ito, at malamang na hindi rin niya ito kilala, o hindi niya ito babalaan. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isang mabangis na tao sa sinaunang antas, sino ang maglalakas loob na guluhin siya ngayon? Itong kapatid, umatras ka at buksan mo ang langit. At saka dito mo pa dinala ang pamilya mo, kaya lalong mahirap makipagkaaway sa ganyang makikitid na tao. Paalala ng lalaki. Tama ka. Paano kita haharapin? Tanong ni Terence. Ako si Rendon Turner, isang disipulo ng isang fallen family. Hindi ako sigurado kung narinig mo na ba ang sinaunang pamilya Turner. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Turner na tumawa ng mapait sa kanyang sarili. Dahil ang aking bahay ay na-demote mula sa isang sinaunang bahay tungo sa isang normal na bahay, at kaya ako ay pumunta rito bilang isang solo practitioner. Ako ay Sky Class late phase peak ngayon. Kuya, paano kita haharapin? Siya ay dapat maging isang maluwag na magsasaka, tama ba? Oh, bakit niya sinabi yon? Hindi ba pwedeng taga-sekta ako? Tanong ni Terence, nagulat. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang sinaunang bahay na Turner, bagaman malamang sila ay isang fallen na pamilya, tulad ng sekta ni Uncle Fredo. Niwala silang karapatang sumali sa pagsusulit na ito. Ang mga alagad ng sekta na iyon ay lahat ay nasa tuktok ng kanilang mga ulo, paano sila magiging handa na umatras? Sa puntong ito, tumakbo si Turner ng mapait na ngumiti at sinabing, tanging mga buhong na magsasaka lamang ang magiging kasing humble mo. Isa pa, pagsubok ito, at kadalasang hindi dinadala ng mga tao ang kanilang pamilya dito. Ngunit nagdala ka ng 2 batang babae, kaya dapat kang maging masasamang magsasaka, dahil ang mga disipulo ng mga sekta at pamilya ay hindi gagawin iyon. Maabala ka, kaya iminumungkahi kong ipadala mo sila pabalik. Hehe, maraming salamat sa paalala ni Kuya Turner. Gayunpaman, nandito rin sila para lumahok sa paglilitis. Ngumiti si Terence, pareho silang Sky Class Full Masters. Terence ang pangalan ko, at freelancer ako. Sige, aakyat na rin ako. Kuya Turner, maaari mo nang ituloy ang iyong trabaho. Lahat sila nasa peak ng Heaven Class. Tumakbo si Turner na hindi makapaniwalang tumingin kay Terence at napabulalas, ikaw ang maalamat na Terence. Tumango si Terence. Natahimik siya sa reaksyon ni Rendon. Kahit sikat na siya ngayon, hindi naman niya kailangang maging madrama, di ba? Nako, si Kuya Linford. Naging busy ako. Umiling si Turner at ngumiti ng mapait, kung gayon hindi ko naiistorbahin pa si Kuya Linford. Okay, mag-usap pa tayo sa hinaharap. Tumango si Terence at umakyat kasama sina Melissa at Jenny. Hindi masama ang taong ito, siya ay isang mainit na tao. Sabi ni Melissa pagkatapos tumakbo si Turner paalis. Oo, sa palagay ko ay nagdusa ako sa isang pagkawala ng taong iyon. Ngunit siya ay isang simple at matapat na tao. Maaari tayong makipag-usap ng higit pa sa hinaharap. Pero sa ngayon, mag-settle down muna tayo. Hindi namin alam kung sino ang mga tauhan ni Patriarch Charlie, sabi ni Terence. Mas mainam na huwag bumuo ng mga grupo. Titingnan muna natin kung ano ang mangyayari. Parehas kaming makikinig sa iyo. Hindi kami makakapunta at bumubuo ng mga gang. Sabi ni Melissa sabay tango. Napaka-high-end ng mga kwarto dito. Sila ay mga top-notch suite, ngunit ang mga magsasaka na ito ay walang pakialam doon. Lahat sila ay mga nangungunang eksperto at nasiyahan sa lahat ng kanilang makakaya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.